is very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanya mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng Mababang Kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga diyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sir, kamusta po ang mga ganap sa loob ng Korte Suprema? Take us back inside at anong atmosphere, sir? Kaharap po ang mga justices ng Supreme Court. Okay naman, nandoon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument diyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar, ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa aming siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents, at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganoon din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung Congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganoon din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani ng Senado at ng Mababang Kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at Mababang Kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin po sila sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo. Pasensya na kayo sa aking boses ha, ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Opo. Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, Attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, tayo mga Pilipino, lalo pa yung mga maraming mahihirap na kababayan natin na indirect contributors ng PhilHealth. At may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong isinusulong, ito pong 2025 BICAM report, sir. Tama yun. Ito yung interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ng PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question. Paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw. Ministerial duty, yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw ipinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at Mababang Kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think,
kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro ng technical working group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba yung naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at will go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at iahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Sapagkat MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? At kung sasabihin nilang meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed Bicameral Conference Committee report dyan sa tinatawag na House of Representatives Bills and Index Service. Pag na-file mo na dyan, wala nang galawan, wala nang burahan, wala nang amendments, ang natatanging gagawin na lamang ay printing ng enrolled bill. Kaya dyan namin ihambing, yan ang halaga o value sa amin. Kaya hiningi namin yung kopya ng enrolled bill at saka nitong General Appropriations Bill. Opo, sir, may mga lumalabas kasing report na humingi sila ng extension to produce yung original GAB at enrolled bill. Totoo ba ito, sir, sa inyong pagkakalam? Humingi sila ng extension. They filed the extension Friday afternoon, late afternoon of Friday, just before the following Monday's deadline. So humingi sila ng extension of time na mag-file ng comment. And pinagbigyan naman sila ng Korte Suprema. So late sila nakapag-file. So yung submission, binigyan uli sila ng 5 days ng Korte for both parties, for us and the respondents. Subalit humingi sila ng another extension of 5 days, so 10 days ang ibinigay for both parties, sa petitioner sa amin at sa respondents para magsumiti ng mga additional documentation or until March 15. Opo, sir, bago lang si Partner Admar, may mga nagtatanong kasi, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Nanonood sila ng live. Na-mention daw po ba yung pangalang Speaker Martin Romualdez kanina? Dahil tinanong kung yung mga miyembro, yung Senate President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Sinabi naman ng Korte Suprema, kung sila ay libre at may panahon, welcome naman sila. Kung hindi, they will be excused. So very fair naman yung Korte Suprema, and I think hahayaan na ng Korte Suprema yung Office of Solicitor General bilang abogado nila ng gobyerno na mag-argue on their behalf. Pero it's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga diyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report.